Do you want to make it permanent, Patrice? Mahina lang ang pagkakabigkas sa tanong na iyon, bahagyang natabunan pa ng mga boses at ingay sa paligid. Idagdag pa ang pag-alingaw-ngaw ng tinig ng event host, mula sa sound system. It was almost a whisper but it surely reached her ears. Napahinto ang pagsimsim niya sa inumin, at dahan-daang nag-angat ng mukha. Sumalubong sa kanya ang intensidad ng mga titig ni James. Pilit niyang inaarok ang kislap na nakapinta roon. There was something in his beautiful gray eyes. Munting hiling. Imposible. Huwag kang bumitaw ng mga salita na hindi mo kayang panindigan. Besides, nagbibiro lang ako. Yet, she was never the joking type. Mabilis niyang iniwas ang paningin pagkatapos. Pakiwori niya kasi ay napapaso siya sa paraan ng mga titig ni James sa kanya, at nahihirapan siyang labanan iyon. Mas pinagkasya niyang sa orange flower centerpiece ang tingin. Hinintay niyang may isasagot ang katabi, pero nanatili itong tahimik. Bakit ha, Patrice, hinihintay mo bang sasagutin kanya ng oo? Narinig na lang niya ang sunod-sunod na buntong hiningang pinakawalan ni James, matapos alisin ang braso na halos umakbay na sa kanya. Ngunit, sa gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niyang sa kanya pa rin ito matamang nakatingin. His intense gazes made her uneasy. Tila sinuntok sa kaba ang puso niya. Her knees even trembled. Boss, you need to take this. Polly just came on time. Sinalba siya sa nakakaasiwang senaryo. Excuse me, palm ni James sa kanya, na kaagad tumayo at inabot ang phone na iniabot ni Polly. Naghanap ng di masyadong maingay na spot. It was a temporary relief. Nalipat kay Polly ang pansin niya. Are you enjoying so far? Medyo. Ngayon niya lang natanto, ang galing din naman pala niyang umarte. Kunwari ay nakangiti siya, sa ibabaw ng pangangatag pa rin ng kanyang tuhod sa ilalim ng lamesa. Kumusta ang unang event bilang Mrs. Villamor? Nakakaasiwa pero carry lang. Nagsasalita siya pero nasa kay James ang atensyon niya. Sa malapad na balikat nito na ngayon nga, ay tuluyan ng nakalabas ng venue. Will you have to get used to it? Mas marami pang ganitong occasions ang dadaluhan ninyo. Sisikapin ko. Yayain pa sana niya itong maupo at magkwentuhan, ngunit kaagad na itong sumunod sa amo. Buti na rin yung mapag-isa, para pansamantalang takasan ang katangahan niya. She's the wife. All of a sudden ay narinig niya mula sa kung saan. Mali yatang iniwan siya ni James. Ang mga mapanghusga sa paligid ay tuluyang naisatinig ang mga haka-haka na sa isip lang nakatanim kanina. Hindi naman siya ganun kawalang alam, para hindi maintindihan ang kahulugan ng mga ipinupukol na mga titig sa kanya. From which part of the universe did James find that woman? Tinatablan siya sa mga mapanghusgang bulungan at titig ng mga naroroon. Nakuha pa niyang lingunin ang pinanggalingan ng mga komentong iyon. Mula sa mesa ng mga babaeng kanina pa nakatitig sa kanila. Nakita niya kung paanong nagbulungan ang mga ito. Lihim na sinusuri ng mga ito ang pagkatao niya. She's with the caballero, right? Yeah, she used to be tailang sorry around. Yeah, the chaperone, the weird one. Ang hirap din namang maging better half ni James. Lalo pa at wala siyang maipagmamalaking yaman. Napakaalangan niya sa estado nito. Pakiramdam niya tuloy ang liit-liit niya. Nakasuot man ng mamahaling kasuotan, at kumikinang man sa alahas, she would remain that woman James married out of hatred. She is like Jenny Slate and James is Chris Evans. Sobrang layo ng agwat nila. Napapikit siya. Nasaan ka na ba kasi James? Bakit ang tagal mong bumalik? Are you alright? Saka lang siya damilat nang maramdaman ang pamilyar na init ng kamay ni James, na damante sa kanyang balikat. May kasama iyong marahang pagpisil. Sa mukha ni James ay nakapinta ang kunot, at animo tinitimping galit. Kung kanino ay hindi niya alam, ngunit mababakas din doon ang tila concern sa kanya. Patrice, are you okay? Basta nasa tabi na niya ito, feeling niya ay okay na siya. Oo naman. Okay lang ako. She forced a smile. Ayaw niyang mag-alala ito. Ayaw niya higit sa lahat na nagsusumbong. Maupo ka na. Sa halip na umupo ay hiniling ni James ang mic mula sa event host, at hinarap ang mga naroroon. Good evening, everyone. A lot of you may wonder who is this woman sitting beside me, panimula ni James na saglit siyang tinitigan. Ano bang ginagawa nito?
Nilukob na talaga siya ng kaba. Ang lahat ng paningin ay sa kanya na ngayon nakapako. She is Patrice del Mundo Villamor. May diin ng pagkakasabi nito ng apelyido. She is my wife. My beautiful, loving wife whom I truly love. Alam niyang labas iyon sa ilong, pero nais niyang maiyak sa mga sandaling ito. Not because he lied about loving her but because of his bravery. Nobody had ever stood for her as much as James always did. Ilang beses na ba siya nitong sinagip? Sa pagkakataong nagpapakita ito ng kabutihan, ay mas nagbubukas naman ang puso niya para rito. Napahawak siya sa gawing dibdib. Bakit lagi mo nalang ipinaparamdam na espesyal ako, James? Now that I've formally introduced her, maybe next time, ask her first or me for that matter, things about her. Whenever anybody misjudge her, that person will have to deal with me first. Natahimik ang mga judgmental sa katabing mesa, at nagpalakpakan naman ang iba, lalo na nung gagapin nito ang palad niya at masuyong hagkan. Para na talagang nalulunod ang puso niya sa magkahalong damdamin, ngunit higit na ng ibabaw roon ang pasasalamat. Di niya na malayang may nangilid na palang luha sa kanyang mga mata. Hey, masuyo nitong pinalis sa pamamagitan ng hinlalaki ang mainit na likidong naglandas sa pisngi niya. Hindi niya mapigil. Na-touch siya sa kabutihan nito. Sobra. Nang umupo ito at kinabig ang ulo niya pahilig sa balikat nito, ay hindi siya nagprotesta. Somehow, gusto niyang ipamukha sa mga mapanlate na mga naroroon, kung gaano siya kamahal ng asawa. If only everything was real. Patrice. Itinaas ni James ang baba niya, enough para magtama ang mga mata nila. Straight in her eyes, he uttered those beautiful words, like an arrow that pierced through her soul. Nobody's gonna hurt you again, I promise you that, and I intend to keep that promise for as long as we're together. For as long as I could. Tumagos sa kanyang puso ang mga pangungusap ni James. It may not be a promise of love, pero iba yung seguridad ang dulot niyon sa kanya. Mas naiiyak siya. Hey, I didn't mean to make you cry. Pinagdikit ni James ang mga noo nila, saka siya masuyong kinintalan ng halik. It was such delicate kiss that made her heart go frantic. Automatiko ang paglipanan ng mga paro-paro sa kanyang sikmura. Gusto niyang iiwas ang mga mata, pero namamagnito siya. Pakiramdam niya kasi ay hihigupan siya patungo sa bangin, lalo nang matiim nitong tinitigan ang nakaawang niyang mga labi. James. Namumungay ang mga mata nitong dahan-daang bumababa ang mukha palapit sa kanya. His warm and minty breath is fanning her face. Hahalikan ba niya ako? May antisipasyon sa puso niya. Nahigit niya ang paghinga. You're my wife. They should accept that. Walang babaalang pinaglapat ang mga labi nila. She stiffened at the thought of the kiss. Napahawak siya ng mariin sa laylayan ng tablecloth. All noise had suddenly faded, and the only thing that mattered was that kiss. Hindi iyon ang kanyang una, pero iyon ang pinakamatamis na halik na natikman niya. Pinabagyo ng malakas ang dibdib niya. She is in a frenzy that all she could do is close her eyes and savor that sweet tender kiss. Dampilang iyon pero tumutupok, nakakanginig ng tuhod. Their very first kiss as Mr. and Mrs. Villamor, at sa harap pa ng maraming tao. Pero napakaikli, pakiramdam niya tuloy ay dinala siya sa langit, at bigla na lang ibinagsak sa lupa. She was disappointed. Plastic siya kung sasabihin niyang hindi. Sapat na siguro yun, para tumikom ang bibig ng ibang tao. James nang tapusin ang maikling halik na kanilang pinagsaluhan. Ang mga mata nito ay nakatingin sa mga babaeng nanlilibak sa kanya. Habang ang mga kaharap naman sa mesa, ay parang kinikilig sa nasaksihang intimacy sa pagitan nila. Young love is always the best, gigli comment ng isa sa mga naroroon. James is saving her face from disgrace, pero parang siya mismo ang hindi maisasalba sa sarili mismong damdamin. Patunay ang tila mga tambol na patuloy sa paghampas sa kanyang dibdib. Nakakalito. Ladies and gentlemen, the auction will now finally start. Umagaw sa naglalakbay niyang diwa ang umalangaw-ngaw na tinig ng event host. Sinikap niyang ilipat doon ang atensyon. Kesa kainin siya ng hiwagang bumabalot sa sarili, mas maiging doon na muna niya itutuon ang atensyon.
Sa formal na pagsisimula ng auction, ay napanatag na rin ang kalooban niya kahit paano. How could she not kung nasa tabi lang si James, na alam niyang palaging nakahanda na ipagtanggol siya. Mga antiques, art collections, rare jewelries ang nakatakdang ibenta, at pagagawan sa naturang okasyon. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa mga kaganapan, kahit pa nga hindi niya gaanong masakyan. Unang sino basta ang isang painting na gawa ng isang sikat na local artist. Unahan sa pagbid ang mga naruroon. Ganoon ang kalakaran sa lahat ng items. Namangha siya sa kung paanong magtapon ng pera ang mga mayayaman. Prestige. Yun siguro ang isa sa mga dahilan, kung bakit ang bawat isa ay nais na maipanalo ang bagay na nakasalang. Hindi lang basta pera ang pinag-uusapan dito. Definitely a show-off of one's influence and power. Pinakamahal sa lahat ay ang pearl na nasisid pa raw sa karagatan ng Hulo. Millions ang pinakamalaking bid. Kaya pala laging nagrereklamo si Tita Beatrice noon, kapag umuwi mula sa ganitong pagtitipon. People are throwing away money, Beatrice, as if it was garbage. Kadalasang litanya ni Tita Beatrice, habang nakikinig naman siya. Nagsimula na naman niyang hanapin ang tita niya sa crowd, wala ito. Pinilit niyang mag-concentrate. Just in time na maliit na golden terrier naman ang inalisan ng takip na itim na tela mula sa estonteng kinalalagyan nito. Wow! Pipi niyang paghanga kasabay ng pagluwa ng kanyang mga mata. Namamangha siyang makakita ng ganoong bagay rito. Galing siya sa Agusan del Sur. Tinaguri ang home of golden terrier ang probinsya nila. Habang nakatitig sa maliit na estatwa, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa lugar ng kapanganakan niya. Marami na ring nahukay na golden terrier sa probinsya nila. Allowed kaya na i-bid ang ganyang artifact. This is a legit auction. Bago sumalang ang lahat ng items na naririyan ay dumaan muna sa Ojoy Cell Carliza HOVY masusing pagsusuri. Besides, that golden terrier is just a replica. Replica lang yun sabi ng MC pero napakaganda ng pagkakagawa. Parang totoong totoo. Nasa US ang isa sa mga totoong statue. Nakatago sa isang museum doon habang ang nakadisplay ay gaya niyan, artifact lang. Dagdag paliwanag ni James, napanood niya nga rin yun sa isang TV documentary. Gusto mong magbid? Huwag na. Nagpatuloy ang bidding. Pataas ng pataas ang halaga ng item. 250,000. Nang bigla na lang ay itinaas ni James ang hawak nitong munting placard. Maang na napalingon siya kay James. Sinasabi ng kanyang mga mata na huwag nang magbid. He just winked and smiled. Wala nga naman dito ang halagang iyon. Going once. Going twice. May nag-contest pero sa huli, si James pa rin panalo. Sold to Mr. James Villamor. Sa huli ay nakuha nila ang item. Bakit? Nilingon siya nito. Why did I bid? Your eyes lit up upon seeing it. Besides, I want to make this evening memorable for you, simpleng sagot nito at nagkibit balikat. More than the expensive item she got, it's the thought that was really heart-touching. Sobra-sobra na nga nitong ginawang memorable ang gabing ito. They had just their first kiss in public, pinagtanggol siya nito, and he got her a golden terrier replica. Besides, Villamor women deserve everything. She is a Villamor woman. Pansamantala nga lang. A year, 2, kung papalaran. And she will wake up again being that plain and simple Patrice. Malayo sa glamorosang mundong pansamantala niyang kinabibilangan. Maghihiwalay din sila, that's for sure. Pagdating ng araw na yun, lahat ng naipong alaala kasama nito, magiging parte ng masayang memory bank niya. These memories will be something she'd cherish. And look back on, kasama na nga ang Tera. Siyempre, hihilingin niya kay James na sa kanya na lang iyon. Pero higit sa lahat, ang pinakaimportanteng alaalang babaunan niya, ay ang alaala ng mamang ito. Kung maari ko lang sanang haplusin ang pisngi mo. Right at this moment, inaamin niya, may espesyal ng puwang si James sa puso niya. Walang pasubalian. Kasi, kahit gaano man niya pigilan nagbabago na ang tibok ng puso niya, at parang ito na lang ang kilala nito. Mapanghahawakan man niya ang kanyang isip, ngunit hindi ang kanyang puso. Parang kailan lang. Ilang linggo na rin pala ang lumipas simula nang nagpakasal sila ni James.
And so she kept her promise to be a good wife to James. And fulfill her desire to take care of their home. Her temporary home. Hinayaan siya ni James na baguhin ang anumang naisin niya. Pagsasabit ng kurtina, pag-aayos ng mga gamit at ang isa sa pinakalibangan niya, ang punuin ng mga halaman ang bakuran nito. Tunay na may bahay ang pakiramdam niya. Ang masasabi niya lang, kontento at masaya siya. Ate, tama na ba ang hiwa nitong melon? But her most favorite role to take is cooking for James. Aaminin niya man o hindi, nagagalak ng lubos ang puso niya na pagsilbihan ito. Oo Nami, Cube. Habang naglalabas ng mga kubyertos mula sa drawer, ay manaka niya itong sinusulyapan. OC siya pagdating sa pagkain lalo at ang hari ang kakain. Ang hobby niya, umakyat na naman ang kilig sa puso niya. This is her most kept secret. Wala sinukuan niya rin ang pangako at warning sa sarili. You will never fall for him. She had slowly fallen into this trap, when her defenses had slowly collapsed. Her heart and mind simply collided. Tumatakbong pareho sa magkabilang direksyon. Ang hirap pagtagpuin. Kanina pa pala may sinasabi si Nami, ngunit lumalampas lang sa kanyang tenga. Ang sabi ko, baka hindi kakainin ni kuya itong mga luto ko. Ganado pa naman yun lagi sa mga hinahanda mo sa kanya. Nakikikuya na rin si Nami kay James at hinahayaan naman ito ng huli. Para lang din naman kasi siyang nakahanap ng kapatid sa katauhan nito. Malalaman natin mamaya. Ang apple green table napkin naman ang tinupi niya. Kapag nagkaasawa ako ate, sisikapin kong magiging singgaling ninyo ako sa kusina, para ang magiging asawa ko ay katulad ni kuya na laging umuuwi at halatang in love sa inyo. Napahinto siya sa ginagawa. Paano mo naman nasasabi? Si ate, pakakasalan ka ba niya kung hindi? Ang bata pa nga talaga ni Nami. Masyadong idealistic ang tingin nito sa dahilan ng pag-aasawa ng tao. Kung alam lang sana nito. Pansamantala siyang nahinto, at hinaplos ang pisngi ng dalagita. Tama yan, Nami, pag-ibig ang dahilan kapag nag-asawa ka na. Hindi kagaya ko. Mauna ka nang kumain, para maaga ka ring makapag-review. Aakyat lang muna ako sa taas. Mabilisan ang naging shower, at pagbibihis niya. Nakakahiya namang magmukhang dugyot sa harapan ni James. After all, she is James' wife. Sinipat pa niya ang sarili sa salamin, bago bumaba. Dati naman, wala siyang pakialam sa itsura niya. Pero lately, gusto niyang maging presentable sa paningin ni James. Nagpalit siya ng contact lens at isinilid sa drawer ang salamin. Napalingon siya sa lipstick na nakapatong sa drawer. Isa iyon sa mga binili ni Polly para sa kanya. Pinulot niya iyon at sinimulang ipahid sa kanyang bibig. Nakailang stroke pa siya nang nagdesisyong burahin iyon. Para kang sira. Ano yun, mga akit ka? Hindi ka naman kaakit-akit. Tinanggal niya ang contact lens at isinuot na muli ang salamin. No need to pretentiously act pretty, Patrice. Nasa ganoon siyang pag-iisip, nang marinig ang ugong ng papahintong sasakyan ni James. Dali-dali siyang bumaba ng hagdanan, at tinaluntan ang main door. Parte ng routine niya bilang Mrs. Villamor. Hintayin si James sa gawing pintuan, nang may nakaplaster ng ngiti sa mga labi. Itatanong naman ni Jacob kung kumusta siya na madalas niyang tinatawanan. Siya dapat ang nangangamusta. Pero sa gabing ito ay hindi nag-iisa si James. Kasama nito ang kaibigang si Dexter. Hi! Nakangiting bati ni James sa kanya. Hi! Ganting bati niya na kaagad niyang kinuha mula kay James ang laptop bag na dala nito. Hello Mrs. Villamor. Kumaway pa ang pilyong lalaki. Hi Dexter. Kahit papaano ay palagay na ang loob niya rito. Yayayain ko pa sana itong si James. Ayaw dahil baka naghihintay ka na raw. I think James is under your spell. Ipinagkibit balikat niya lang ang sinabi nito. Alam niyang nagloloko lang si Dexter. Patid naman nito ang tunay na estado nila ni James. Pumanhik na nga tayo, yaya ni James kay Dexter. Pinona muna siyang makapasok ni James, at magkasunod na ring pumasok ang dalawa. Panunood kaagad ng UFC ang inaatupag ng dalawa. Nagdagdag naman siya ng isa pang cover para kay Dexter. Nami, dalhin mo nga muna ito sa mga kuya mo. Nasa entertainment room sila. Tig-iisang beer at konting pulutan. Parte ng araw-araw na pamumuhay ni James yun, linom ng isang bote habang mauupo sa sala, o di kaya ay mag-aabang kung kailan siya matatapos sa kusina.
Pagkatapos yun ay magkasama silang aakyat at papanhik sa kanya-kanyang silid at matutulog na. The healthy geek that she was, gusto niya itong sawayin noong una, pero kalaunan siya pa ang naghahanda. Kasama na nga sa grocery list niya ang canned beer. Nakahain na ang mesa. Siya na ang kusang tumawag sa dalawa. Wow! Ang bilis ah! Napasulyap siya kay Dexter. Naruroon na naman ang nakakalokong ngiti sa mga labi. Masarap lang talaga itong batuhin ng Golden Terra, na nakadisplay sa sala. Now, I understand why James always wanted to come home early. A beautiful wife and that smell of a home-cooked meal, always inviting. Makahanap nga ng asawang gaya mo, Patrice. You won't find another one, si James na tinungga ang natitirang laman ng can. Yes, I can. Nag-uusap ang mga ito, na parang wala siya sa harapan ng mga ito. Tumaas nga ang level of discomfort niya, lalo na nang walang patumanggang akbayan siya ni James, matapos nitong patayin ang TV. She's rare, sinasabi nito sa mga mata niya nakatutok. Di ba ito nag-aalala sa maaaring sabihin ng kaibigan? Pasimple niyang inalis ang braso nitong nakapatong sa kanyang balikat, at nagpatiuna sa kusina. Baka kung ano namang kalokohan ang sasabihin ni Dexter. Halata kasi ang mali siyang naglalaro sa utak nito. Sige na Nami, pumanhik ka na sa kwarto mo, para hindi ka magahol sa oras. Madalas nila itong kasabay sa hapag pero mag-aaral pa ito. Tinanggal ni Nami ang apron at isinabot sa lalagyan at nagpaalam. Good night, ate, kuya. Tinanguan nila ito ni James. Who was that? Naaalarmang napatitig siya kay Dexter, nang sundan nito ng titig ang papalayong si Nami. Narinig marahil ni Nami at lumingon ito, at tinapunan ng masamang sulyap ang lalaki. Bata pa yun ha. Naging malutong ang halakhak ni Dexter sa narinig niyang komento. I was just asking. Ang cute kasi. Hey, you never do my nerves. Si James man ay may warning sa mga mata, habang umuupo na nga sa kabisera. Relax okay, nakataas ang dalawang palad na tura nito, saka pinasadahan ng titig ni Dexter ang mga nakahain sa mesa, wow. Mukhang mapapasabak ako sa kainan nito, nilukot pa nito ang manggas ng sweatshirt, hanggang siko na animoy sasabak sa gyera. Nagsimula ang hapunan. Nagsalin muna siya ng bird's nest soup sa soup bowl ni James, at nilagyan niya rin ng kanin ang dinner plate nito. Karaniwan na niya iyong ginagawa na hinahayaan naman nito. Pakiramdam niya ay nag-i-enjoy si James, kapag pinagsisilbihan niya. Sa paraang ito lang naman kasi siya nakakabawi sa mga kabutihan nito. Pero ang higit na naliligayahan, siya mismo. Iba yung satisfaction ng sumapuso sa kanya, kapag nakikitang satisfied ito sa kinakain. And as always, nahihigit niya ang paghinga, habang tinitikman ni James ang mga pagkain. Para siyang timang na kapag kumakain na ito, ay kabadong hinihintay ang magiging reaksyon nito. Nakadalawang subo pa ito ng elapag sa plato ang soup spoon. Nasaan ang luto mo riyan? May bahid ng dissatisfaction sa mukha nito, na isa-isang pinasada ng tingin ang mga nakahain. Ayaw mo niyan. Tama nga si Nami, hindi nito nagustuhan ang lasa. Pero masarap naman ang tikman niya kanina. Hindi mo ito timpla. It's obvious. Nagmamaktol ba ito? Isinandal nito ang buong bigat ng katawan sa upuan. Halatang nawawalan ng gana. Si Nami lahat ang nagtimpla niyan. Nagpa-practice para sa TLE. Practicum niya. Napintahan ng simangot ang mukha ni James. Sandali, timplahan kong muli. Dadalhin niya na sana sa kusina ang binuhat na sisidlan, nang pigilan siya ni James. No, you're tired. Maupo ka na. Masarap din naman di lang kasing sarap nung sayo. Pumuno sa puso niya dahil sa sinabi nito. Na-appreciate din naman pala siya ni James. And it made her heart skip a beat. Nasa appetizer pa lang tayo, pero mukhang nag-jump na kayo kaagad sa dessert sa sobrang kasweetan. May langgam ba sa sopas na ito? Itinaas-taas pa ni Dexter ang bowl nito at tinitigan ang ilalim niyon. Parang napapaso niyang binawi ang palad, na kinapapatungan ng kamay ni James. Pumalik siya sa pagkakaupo at nagpatuloy na nga sa pagkain. Adik ka na, pre. Adik na adik sa asawa mo. Mas pinamulahan siya ng mukha, batid niya iyon. Ang sarap batukan ni Dexter, at nagpalipat-lipat pa ang nanunudyong titig sa kanila ni James. But James seemed not to mind.
Dex, you're making Patrice uncomfortable. Ngumisi lang ang lalaki at sumubo. Pero aminin ninyo ha, you look cute together. Namimalag pa ang pisngi sa isinubo. Alam niyang mayaman itong si Dex, pero minsan walang finesse ang mga salita at kilos. Kumain ka na nga lang, may kasama ng diin ang salita ni James. Thankfully, napuno ulit ng kwentuhan at tawanan ng dalawa ang mesa, hanggang sa natapos sila at di na siya naging subject ng panloloko ni Dexter. Sa buong durasyon ng hapunan, isinasali siya ng dalawa sa usapan. Pakiramdam niya nga ayaw ni James na maramdaman niyang out of place siya. Habang nag-uusap ang dalawa, lihim din ang pagmamanman niya baka sakaling mapadako sa babae ang usapan. Natuwa na rin siya ng puros kalokohan ni Dexter ang bida sa kwentuhan. Don't you think the night is still young? Si Dexter ng kasalukuyan na niyang nililigpit ang pinagkainan nila. Nagkakape naman ang mga ito. Labas muna tayo. Nahuli niyang sumulyap si James sa kanya. Tila hamihingin permiso. Simula nang magsama sila, ay nasa bahay lang talaga si James nagpipirmi pagkagaling sa opisina. Would it be okay, kung yayayain ko si Mr. Kailangan niya na rin sigurong sanayin ang sarili kay Dexter at sa mga kalokohan nito. Oo naman. Lumabas kayo at mag-enjoy. Entitled si James na magsaya. Practically, binata pa rin ito. Tinapos niya ang pagliligpit, habang nagbibihis naman si James. Speck and span. Ganoon ang gusto niya bago iwanan ang kitchen at magpahinga. Aral na natutunan niya sa lola niya noon. Ilang beses din siyang napingat, kapag may naiiwang hagasin sa lababo at nag-isna ng lola niya kinaumagahan. Hey! Nilingon niya si James. Bakit di pa kayo nakaalis? Nakapagbihis na ito ng casual. Relaxed itong tingnan kesa sa usual na executive na ayos. Para lang itong dating James noong college days nito. Yung James na may swag. Lalo na at t-shirt at jeans lang ang suot nito. Nevertheless, he still looked gorgeous. Bar kaya ang pupuntahan ng mga ito? Tanong niya sa sarili. Malamang maraming babaeng mapapalingon at magpapakyut rito. Gaya noong nasa auction sila o kung saan man sila pupunta. Isipin pa lang yun parang gusto na niya itong pigilang umalis. Guwapo ko no. Para siyang aanga-angga na nakatutok pa rin pala kay James ang pansin. Kaagad niya iyong binawi, lalo nang makita ang kakaibang ngiti nito. Come with us. Kumunot ang noo niya. Boys night out kaya ang lakad ninyo. Makakaabala lang ako. Nagpupunas na siya ng kamay, at isa-isang chinak ng mapanuring mga mata ang bawat outlet sa loob. Come on. Napapitlag siya nang bigla na lang nitong alisin ang pagkakabuhol ng apron niya sa gawing baywang. Para kasi siyang nakuryente, nang damante ang buong lapad ng malaki nitong palad sa pinakasentro ng baywang niya. May bumabangong kakaibang pakiramdam, every time na hinahawakan siya nito. Ako na, natitension siya. Isa pa, nandiyan lang si Dexter sa paligid. Mamaya makita sila, at mag-isip na naman ng masama. Ito namang si James at sobra kung makalapit sa kanya. Nakatukod pa sa sink ang isang braso nito, kaya kung may papasok sa kusina, ay magmumukha silang naghahalikan. Ang lapit ng mukha sa kanya. Nakakalito lang sa damdamin ang dulot ng pagkakalapit nilang ito. Parang tumataas ang temperatura niya sa katawan. I won't take no for an answer. Nasa mga mata nga nito na ayaw nitong mapahindian. Sige na nga, oo na. Napao siya nang wala sa plano. May finality na ang boses nito. Magbibihis lang muna ako. Enough na ang sinabi niya, para puminta ang matamis ng ngiti nito. Yung boyish smile na kinalolokohan ng karamihan. So, maghaharutan na lang kayo dyan. James rolled his eyes. Halatang naiinis kay Dexter. Istorbo ka talaga, Dex, tura ni James habang bahagya itong nilingon. Ni hindi umalis sa harapan niya. Kailangan na niyang itaboy ito. Sige na, hintayin muna lang ako sa garage. Okay, take your time. Bago pa ito umalis sa harapan niya, ay pinisil muna nito ang tungki ng ilong niya. Napapailing na rin lang siyang sinusundan ito ng tingin. Minsan talaga, bigla na lang inaalipin ng sweetness itong si James. Pinipungot ang ilong niya na tila ba natural lang dito, and when he does, her heart would always respond crazily. Nakaagad-agad, sinasawate niya. Baka makahalata ito, mahirap na. Umakyat siya sa itaas. Iisa na lang ang worry niya, kung ano ang isusuot niya,
Naalala niyang, kapag nagkaklubong si Sari, ay maiiksing mga damit ang sinusuot nito. Pero hindi niya magawang magsuot ng mga ganoong kasuotan. Masagwa sa pakiramdam. Isang floral dress na hanggang tuhod ang sinuot niya, at pinatungan iyon ng maong na jacket, at nagsapi ng doll shoes. Wow, mukha kang magsisimba kaysa gagala. Ngiwing napatitig siya kay James na tinitigan ng masama si Dexter. Approval ni James lang naman ang mahalaga sa kanya. Don't listen to this man. You look nice. Tumaba yata ng bahagya ang puso niya. Basta si James ang nagsabi. Panatag na ang kalooban niya. James had done nothing other than to make her feel she is enough. She smiled at the thought of it. Isang high-end bar ang pinagdalhan ni James sa kanya. Nasa panulukan iyon ng BGC. JD, in glittering silver, ang tanging signage, na makikitang nakapaskan sa itaas na bahagi ng establishmento. Sa labas ng naturang bar, ay may mga nakahanay na mga parokyano, na isa-isang sinasala ng dalawang matatangkad, at matitipunong bouncer sa gawing entrada. She began to become uneasy. Ayaw niya talagang pumapasok sa ganitong mga lugar. Kailanman hindi siya napipilit ni Sari. Ang manang mo talaga. Madalas nitong ikot siya sa kanya noon. Namimiss na naman niya si Sari, inaamin niya. Relax, hindi tayo magtatagal dito. I just have to check on something. Kasalukuyan ng ipinapark ng valet ang sasakyan ni James. Naririto na rin lang, sasakyan na lang niya ang kagustuhan nito. Naglakad siya patungo sa linya ng mga kabataan, sa pinakadulo at akmang pipila ng hatakin siya ng lalaki. Hey, what are you doing? Si James nahila-hila siya sa braso, at may amused na ngiti sa mukha. Sabi mo papasok, di pipila ako. Mas lumawak ang pagkakangiti nito. Nalukot naman ang noo niya. You're unbelievably cute. Ang mga naruroon ay napapatingin na sa kanila. Mali. Si James pala ang pinagtitinginan ng mga naruroon. May nagbubulungan pa kung sino ito. Guwapo, macho, yummy. Talagang guwapo ang asawa niya. Natatawa siya sa naiisip, at pinagnanasaan ng mga ibang mga babae ito ang isang lalaking may asawa. Ewan niya but right at that moment, tila nais niyang ibulyaw iyon sa mukha ng mga kababaihan. Sir James, Sir Dexter is waiting inside. Isang tingin niya ay tauhan ng naturang bar ang lumapit kay James. Kilala nito ang kasama. Siguro laging naririto si James, at kung sino-sinong babae ang kasama. Magaganda gaya ng mga nakapila sa labas, na parang nakalabas na ang mga kaluluwa sa iikli ng mga kasuotan. Manang naman ang tuloy ang pakiramdam niya sa napiling isuot. Tama si Dexter, para siyang pupunta ng simbahan, at nagmumukha siyang misminsion sa kanyang ayos. Idagdag pa ang glasses niya. Pasimple niyang naayos ang buhok. Mas maganda ka kaysa sa kanila. Mind reader ba itong si James, at nahuhulaan ang laman ng utak niya. Sinabing maganda, pampalubag ng kalooban lang naman. Para kasing alangan ako dito. Ngiwi niya na bahagyang napatingin sa ibang naruroon. Mukha akong principal na napadpad sa isang bar. Malakas na natawa si James sa sinabi niya. Unang beses na narinig niya ang malakas na halakhak na iyon. Ang sarap pakinggan ng tawa ni James, lalo na ang titigan ng paglitaw ng pantay-pantay na mga ngipin, at ang paggitiw ng ugat nito sa noo. Kahit ano yatang gawin ni James, sadyang napakaaya sa paningin niya. Pumasok na tayo. Nabigla pa siya nang hapitin siya nito sa baywang, at akayin patungo sa loob. Baka kung saan-saan ka na naman mapadpad, maagap nitong sabi, nang titigan niya ito, at bahagyang itulak ang matipuno nitong braso. Parang walang anumang inakay siya papasok. With his hard body pressed against hers, iba ang epekto niyon sa kanyang kamalayan. Tila may gumapang na kilabot, at may nanyuli na init sa kanyang katawan. Isa pang nagpapaliw ng utak niya, ang matatalim na titig na ipinupukol ng mga kababaihang naraanan nila. Tilang parties na rin ang pinagdalhan ni James sa kanya, pero sa tuwinang nagpapakita ito ng huwad na sweetness, at hinahawak-hawakan siya sa kamay, o di kaya ay basta na lang umaakbay, naaasiwa pa rin siya. Ang ingay. This is a bar, not a library. Nag-iba na ang kulay sa loob. Medyo malamlam na rin ang ilaw. Weekend kaya marami ang customer na puron at parito. Ang sosyal naman. Ano pa bang ginagawa ninyo ni Commander Ha? Ang tagal ninyong nakasunod.
Insinuating ang sinasabi ni Dexter. Halos pasigaw ang boses nito, dala ng ingay ng upbeat music. Nasa harap ito ng counter at kausap ang bartender, na bumati pa kay James. Matagal ba kami? Yes. Parang gusto ninyo na yatang magkulong sa VIP room. May ibig ipakahulugan ang pilyong ngiti nito, habang nakatitig sa bisig ni James na nakapulupot pa rin sa baywang niya hanggang ngayon. Ngiti lang ang naging tugon ni James, ngunit siya ay mamatay-matay na sa pagkaasiwa. Pasimple niyang inalis ang braso nito, at inilinga na lang sa loob ang pansin. Maganda ang interior ng bar. Ang mga mueble sa loob, ay halatang mamahalin. Kung wala ang mga nakakasilaw na ilaw, mukhang elegante pa rin iyon. Nakakatuwang tingnan ang tila fountain sa isang sulok, mainly for hand washing. May mga nagsisipaghugas ng mga kamay roon. Ang sosyal naman. James, di ba artista yun? Nahawakan pa niya ang hemline ng t-shirt nito. Inginuso niya ang nasa isang sulok ng bar. Umiinom kasama ng mga kaibigan. Nakita na niya ito minsang nagsagawa ng feeding activity sa ospital. Yes. Regular customer dito. First time mo. Si Dexter nang mapansin ang ginagawa niya. Nagmumukha siguro siyang ignorante o taong bundok. Oo, wow ha. May anghel na napadpad sa bar natin, palitok pa ni Dexter. Bar ninyo. Well, I am co-owner, salo ni James. So that explains the J&D initials ng mga ito. Siguro ganitong business ang napili ninyo kasi maraming chicks. Nakagat niya ang pang-ibabang labi, nang dumulas ang sinabi niya. Mali yata yun. She sounded like a jealous wife. Nakanguso na siya. Pero mukhang mas natutuwa pa si James. Mas lumawak pa ang ngiti. Hindi pa lasing, tipsy na ang utak niya. Eksaktong may babaeng pasuray na naglakad palapit sa kinaroroonan nila. Dala marahil ng kalasingan, ay natisod ito at nasagi ang waiter na may bitbit na bar tray, na puno ng mga inumin. Huli na para umilag siya. Natuod na lang siya sa kinaroroonan, at hinintay ang pagtama ng kung anong mga malalaglag sa katawan niya. Pero hindi iyon nangyari. Bigla na lang siyang nakulong sa matitipunong mga bisig. James. Ang malapad at matipuno nitong katawan, ay nagmistulang kumot na ipinanggalang sa kanya, upang maprotektahan sa kung anuman ang makakapanakit sa kanya. Before she knew it, sa likod ni James tumama ang laman ng bar tray, na dapat ay sa kanya. James. She felt so protected, and closed. Sa tanang buhay niya ay walang gumagawa sa kanya ng ganoon. Walang Prince Charming na sumasadyap sa kanya, but James just keeps on doing that. Non-stop. At napakasarap sa pakiramdam ng makulong sa mga bisig nito. Ang tibok ng puso nitong umaabot sa tainga niya, ay tila masarap na musika, sumasabay at mas nangingibabaw pa nga sa naririnig na maingay na tugtugin sa loob. Suddenly, the world stopped. Nag-slow motion ang lahat, kahit ang pag-angat niya ng mukha, ay tila dumaan ng isang oras, hanggang sa tuluyang magtama ang mga mata nila ni James. She could feel the intensity in his gazes. Ang mga mata ng knight in shining armor niya. The knight who is always ready to protect her. Every single time. Unti-unti ay bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. Ramdam na niya ang mainit na hiningang tumama sa mukha niya, hanggang sa nagdaiti ang tungki ng mga ilong nila. Their lips were almost brushing with each other. Ang dibdib niya ay napuno ng antisipasyon. Nagtaas baba iyon habang nakikita ang tila paggalaw ng mga panga ni James. Pag nagkataon ay ito ang second kiss nila, pero kailangan niyang pangibabawin ang low ika. Kailangan niyang umahan sa mahikang bumabalot sa kanila. Okay na ako James. Sa pilit pinatatatag na boses ay wika niya, at kaagad na naitulak ang katawan ni James. Pasimple siyang umaktong walang anuman, kahit pa nga halos mabuwal na siya sa pagtayo. Are you okay? Ikinulong ni James ang mukha niya sa dalawang palad nito, at sinipat siya. How his kindness touched her soul. Gusto niyang maiyak sa nakikitang concern, na nakapinta sa mukha nito. Ito na nga ang natapunan ng drinks at mga bote, siya pa rin ang inalala nito. Sobrang naantig ang puso niya. Bumabalik yung pakiramdam nung unang beses na sinagip siya nito. She feels so valued and loved. But she knows not to dwell too much on his kindness. Masyado na siyang nasasanay. Si James ay mistulang isang bangin na napupuno ng puwersa.
Minamagnito siyang lapitan, at samahan itong tumayo sa gilid ng pampang, without even thinking kung gaano kalalim ang maaaring kahuhulugan niya. You are standing on that cliff, Patrice. Ang hirap nang makawala. Okay, Patrice, okay ka lang. Okay lang ako. Salamat. Pasimple niyang pinalis ang mga palad nito, at pinintahan ng ngiti ang mukha, at umaktong walang anuman ang nangyari.